Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nitong Lunes ay ipinagdiwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Kapag sumasapit ang kapistahang ito ng pagbibinyag sa Panginoon, nangangahulugan lamang na una, tapos na ang panahon ng Pasko. At ikalawa, tayo ngayon ay nasa karaniwang panahon na. At kapag sumasapit ang karaniwang panahon, yamang ang unang pangyayari ay ang tinatawag na pagbibinyag kay Jesus. Ang mga susunod na kaganapan ay patungkol sa kanyang tinatawag na public ministry o simula ng kanyang pagpapahayag ng lantaran ng mabuting balita. Dito si Jesus ngayon mangangaral, dito si Jesus ngayon gagawa ng mga himala na ating mapapakinggan. Dito si Jesus magpapagaling sa mga may sakit at magpapalayas sa mga inaalihan ng demonyo. Yan ang ating marami pang mapapakinggan sa pagsapit ngayon ng karaniwang panahon. Subalit sa pagsisimula ng kanyang public ministry, siya rin ay hihirang at tatawag ng kanyang mga alagad na makikilala natin bilang mga apostol. Kaya ngayong ikalawang linggo sa karaniwang panahon, ito ang tema ng mga pagbasa patungkol sa pagtawag. Bakit? Dahil sa unang pagbasa narinig natin kung paano tinawag ng Diyos ang batang si Samuel. Sa Ebanghelyo, mapapakinggan natin kung paano tinawag ng Diyos si Andres at ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Yan ngayon ang nilalaman ng mga pagbasa patungkol sa pagtawag upang paalalahanan din tayo na ang bawat isa sa atin kung tutuusin ay tinatawag ng Diyos. At yamang tinatawag ng Diyos, ang tanong, anong tungkulin, anong dapat gawin ng isang tinawag ng Diyos? Kung babalikan natin ang mga pagbasa, may tatlong konkretong tungkulin ang isang tinawag ng Diyos. Una, sa unang pagbasa narinig natin, mismong si Samuel, paulit-ulit tinatawag, Samuel, Samuel. Akala ni Samuel ang tumatawag sa kanya ay si Ile. Subalit kalaunan, mismong si Ile ang nagsabi sa kanya, kung marinig mo ang tawag, sabihin mo, magsalita ka, Panginoon, ako'y nakikinig sa iyo. At yun nga ang ginawa ni Samuel na ating napakinggan matapos ang Panginoon ay tinawag siya. Kaya ang unang ipinababatid sa atin, ang isang tinawag, dapat ay tumugon. Ang isang nakakarinig ng salita ng Diyos, dapat magsalita. Kung ganun pala, masusubok agad natin na kahit sa mismong pagdiriwang ng misa, mapapansin niyo ang ating mga tapagpahayag ng salita ng Diyos, matapos magpahayag ng salita ng Diyos, sinasabi nila, ang salita ng Diyos. Inaasahan sa atin na tumugon. Anong tugon natin?
Kahit doon na lamang, kukonti ang tumutugon. Simple lang na ang sa Diyos nagsasalita sa iyo. Dapat tumutugon ka na nandito, nakikinig at sasabihin mo, salamat sa Diyos. Dahil ang isa, tao na hindi tumutugon, dalawa lang ibig sabihin nun. Una, patay ka. Ang patay hindi nagsasalita. Ang isa, o ikalawa, galit ka. Di ba mga tatay, kapag galit si nanay, kinakausap ba kayo? Di ba hindi sila nagtumutugon? Kaya matanong ko, bakit di tayo tumutugon? Sinabi ng ang salita ng Diyos. Galit ba tayo sa Diyos? O wala lang talaga tayong pakialam? Dahil matapos iyon, mismo ang ating choir, aawitin, hinihikaya tayo na ang salmong tugon, tutugon tayo. Dahil sa pamagitan na iyan, minumula tayo. Kapag ang Diyos nagsasalita, kapag ang Diyos tumawag, ang isang nakakarinig ng panawagan ng Diyos, kailangang tumugon. Hindi maaari na siya ay walang imik. Ikalawa na ipinababatid sa atin, mapupulot natin sa Ebanghelyo. Naalala nyo na habang nakatayo si Juan at ang dalawang kanyang mga alagad, nakita ni Juan si Jesus na nagdaraan. Tinawag niya ang pansin ng dalawa niyang alagad at itinuro niya si Jesus. Sabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Kalaunan, ang dalawa niyang alagad na iyan ay sumunod kay Jesus. Nang lumingon si Jesus at makitang sumusunod sila, tinanong sila ni Jesus, anong hinahanap ninyo? Sumagot ang dalawang alagad, saan po kayo nakatira, guro? Anong wika ni Jesus? Halik kayo at tingnan ninyo. Tinuro ni Jesus sa kanila kung saan siya nakatira. Dahil pinababatid sa atin ang ikalawang tungkulin ng isang tinawag. Matapos kang tumugon, matuto ka dapat na turuan, na pangaralan, na mahubog. At yan ang binibigay sa atin na ikalawang tungkulin ng isang tinawag. Dapat handa tayo na maturuan. Di ba mga magulang? Bilang tinawag ng Diyos na bumuo ng isang pamilya, anong ginagawa ninyo sa inyong mga anak? Tinuturuan, ginagabayan, pinagsasabihan ang mga anak. At sana bilang mga anak, matagarin yan sa ating isipan. Kung tayo'y pinagsasabihan ng magulang dahil bahagi yan ng kanilang tungkulin sa Diyos, nagabayan tayo, naturuan tayo. Kaya dapat magpasalamat tayo bilang mga anak kung meron tayong mga magulang na inaalala ang ating kapakanan, ang ating kabutihan. Tanda lamang yan ng kanilang tungkulin at higit sa tungkulin ng kanilang pag-ibig na tayo ay gabayan. Ang isang tinawag ng Diyos, dumadaan din sa paghuhubog na iyan, sa pagtuturo na iyan, upang tayo ay matuto. Ikatlong tungkulin natin, nabanggit sa Ebanghelyo na isa sa dalawang alagad ni Juan na sumunod kay Jesus at natuto ay walang iba kundi si Andres. Kalaunan sa araw na iyon, nasabi sa atin na si Andres ay hinanap ang kanyang kapatid na si Simon. At ibinalita rin kay Simon na sabi niya, natagpuan namin ang Mesiyas. Sa pangyayaring ito,
ipinababatid sa atin ang ikalawang tungkulin ng isang tinawag. Ang isang tinawag ay may tungkulin rin tumawag sa iba. Mahalagang alalahanin natin yan. Bakit? Dahil kung anumang tinatamasa natin bilang tinawag ng Diyos, bilang nakatatanggap ng mga biyaya ng Diyos, ang biyayang iyan ay hindi dapat manatili lamang sa atin. Dapat yan ay binabahagi rin natin sa iba. Kaya nga sikapin natin, mga naririto ngayon, anumang biyaya na tinatanggap mo, dapat ibahagi mo yan unang-una sa mga mahal mo sa buhay. Sa asawa, sa kapatid, sa anak, maging sa kapamilya at kamag-anak. Hindi maaari na tayo lamang ang nakikinabang. Suriin nyo. Paano halimbawa, sabihin na natin, example lang ito, nanalo ka sa loto ng 200 million. 200 million. Anong gagawin mo? Sasarilihin mo lang yan? Ang normal na ginagawa ng tao ay ibabahagi yan. Bakit? Kasi nasa isip natin, pinagpala ako, anumang pagpapala ko, ishare ko sa iba. Pero bakit pagdating sa pera, kaya nating mag-share? Pero pagdating sa grasya, sa biyaya ng Diyos, na siyang higit pa sa pera, higit pa sa pinansyal, hindi natin sila kayang akayin. Dahil yan palagi hamon sa atin. At nakatitiyak akong meron tayong mga kapatid na yan ang hamon sa buhay. Minsan, isang magulang lang ang kayang magsimba. Hindi maakay ang kanyang asawa. Hindi maakay ang kanyang mga anak na magsimba. Ang tanong, bakit? Dahil maaaring sabihin nyo, Father, pinaalalahanan ko naman ang aking asawa. Pinaalalahanan ko naman ang aking anak, pero ayaw talaga nila. Ang isang tinawag may tungkuling tumawag. Kaya bago mo gampanan rin ang tungkulin mo, isaalang-alang mo ang magawaing ito. Una, kung nahihirapan ka na akayin ang iyong mahal sa buhay, mapalapit sa Diyos, alayan mo muna ng panalangin. Hingin mo sa Espiritu Santo na mabuksan ang sarado niyang isipan. Hingin mo sa Espiritu Santo na palambutin ang kanyang pusong matigas. Na kapag kinausap mo, handa niyang tanggapin ang iyong paanyaya na dumulog at lumapit sa Diyos. Ikalawa, bago mo naisin na kausapin ang minamahal mo na nais mong akaying mapalapit sa Diyos, mag-alay ka rin ng sakripisyo para sa kanila. Dahil ang panalangin na may kaakibat na sakripisyo ay mas lalong nagiging kalugod-lugod sa Diyos na tayo ay tutulungan niya. Saka mo gagampanan ang pagpapaalala, ang pag-uusap sa mahal mo sa buhay na hindi mo maakay-akay pabalik sa Panginoon. At kung kinakailangan mo ng mga salita na pang-akay sa mahal mo sa buhay na hindi mo mapalapit sa Diyos, bibigyan kita ng isang halimbawa. Kapag nag-uusap kayo, sabihin mo, alam mo, maliwanag sa akin na marami akong mga pagkukulang sa Diyos, kahinaan at pagkakasala. Yan ang dahilan kung bakit ako lumalapit sa Kanya upang mapatawad. Yan ang dahilan kung bakit ako nagdarasal araw-araw. Yan ang dahilan kung bakit ako nagsisimba linggo-linggo. Dahil sa likod ng aking mga kahinaan at kapagkakasala, naghahangad ako ng Kanyang kapatawaran. At sana balang araw, sa mga ginagawa kong kabutihan, ay makamit ko ang buhay na walang hanggan, magantimpalaan ako.
at idagdag mo sa mga katagang iyan. Pero ang aking magiging lubos na kalungkutan ay kung ako gagantimpalaan ng Diyos, makapasok sa kanyang tahanan, subalit ikaw, na asawa ko, na mahal ko sa buhay, ikaw na anak ko, hindi ko makasama. Mga kapatid, siguro naman ang salitang iyan magbigay sa kanila ng pampukaw. Gusto natin dito sa lupa kapag kasiyahan, sama-sama tayo. Napatunayan natin yan nitong dumaang Pasko. Napatunayan natin yan nitong dumaang bagong taon. Masaya ang pamilya kapag nagsasama-sama. Pero paano kapag ang pamilya ay magkakahiwa-hiwalay? Pagdating ng katapusan, dahil may mga mahal tayo sa buhay na hindi natin maakay mapalapit sa Diyos. Yan ang isang kalungkutan ng isang tinawag kung hindi niya kayang tumawag ng mga mahal niya sa buhay. Ito mga kapatid, ang tatlong hamon sa atin. Tinawag tayo ng Diyos. Kaya naman bilang tinawag, may tatlo tayong tungkulin. Unang tungkulin, letter T, tugon. Tugunan natin ang panawagan ng Diyos. Ikalawang tungkulin, letter T, turo. Tanggapin natin ang pagtuturo at pangangaral bilang isang tinawag upang mahubog tayo. Ikatlong tungkuling, letter T, tawag. Yamang ikaw ay tinawag ng Diyos, naturuan, nahubog, may tungkulin ka ngayong tawagin rin ng iba upang mapalapit sa Diyos at makinabang sa iyong pinakikinabangang pagpapala at grasya. Yan ang tinutukoy sa atin ngayon ng ikalawang pagbasa, kung saan pinaalalahanan tayo ni San Pablo. Tayo ay iisang katawan ni Kristo, nagkakaisa, nagsasama-sama. Mangyayari lamang yan kung gagampanan natin ang hamon at aral na binibigay sa atin na ang isang tinawag handang tumugon, matuto at tumawag rin ng mga mahal niya sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.